Hi! Magandang araw po sa ating lahat. Welcome kayo sa aking YouTube channel, ang Madiskarting Waray. Ngayong araw mga kawaray ay ituturo ko sa inyo kung paano nga ba ako magluto ng kakanin na kakaiba. Dito sa aking channel nyo lang po matututunan itong napakasarap na kakanin. Pwede nyo po itong tawaging sinagmani, saging na may mani. At pwede nyo rin po itong tawagin na bibingkang saba with mani. Kaya naman mga kawaray, samahan nyo po ako at ituturo ko sa inyo kung paano nga ba magluto ng napakasarap na kakanin na ito. Ang una nating gagawin dito ay kakailanganin natin ng saba. 5 pieces lang po ito at pwedeng-pwede na po natin itong gawing bibingka. At ang una nating gagawin ay hihiwain natin o hahatiin natin ito sa gitna. Pagka mahiwa na natin or mahati na natin ito sa gitna, ay kakayurin po natin ito tulad ng pagkayod natin sa ating buko. Sa gitna lang po, huwag niyo pong isasali ang balat dahil mapapakla po or papait ang ating bibingkang saba. Pag matapos na nga nating kayuri ng ating saging, ngayon ay ilalagay naman natin dito ang ating glutinous rice flour. Dito ay gumamit lang ako ng kalahating kilo or katumbas nito ay 4 cups. Ilagay lang po natin at paghaluin na natin ang ating kinayod na saba. Ilalagay naman po natin dito ang ating pangalawang gata. Kailangan lang natin dito ng 2 cups. Pagka mailagay na natin ang ating pangalawang gata, isusunod naman na natin ang ating kakagata. Ito yung talagang gatang-gata. 1 cup lang po ang inilagay ko evaporated milk. 370 ml ang inilagay ko dito. Depende sa inyo kung anong brand ang gagamitin nyo. Sa akin kasi mas gusto ko ang Alaska Ibab. Pagka mailagay na natin lahat, haluin natin ito ng mabuti para hindi po mamuo ang ating glutinous rice flour. Pagka mahalo na natin ang ating glutinous rice flour, ilalagay din po natin dito ang ating peanut. Ayan, itong peanut na ito ay happy. Ito, nabibili lang po ito sa ating mga tindahan, piso ang isa or mas naging mahal na ngayon, 4-10, pero okay na po yan, or 4-5 itong ating happy. Ang ginawa ko, dinurog ko muna siya ng konti. Then, ilagay na po natin dito and then maglalagay lang tayo ng sugar. 1 cup, sugar lang ilalagay natin, margarine, 1 tablespoon ang inilagay natin. Pagka okay na, ilagay na po natin ito sa ating mga lagayan. Dito ay inilagay ko lang siya sa ating bilao. Bilao para hindi po tayo mahirapan maghugas at maglagay lang po tayo ng dahon ng saging. Once na kumukulo na ang ating tubig, ngayon ay ilalagay na natin ang ating bibingkang saba. Pagka okay na, paiistiman lang po natin ito or lulutuin lang po natin ito ng 35 minutes. After 20 minutes, check muna natin siya. Dapat ay luhit lang po ang inyong apoy dito. Hindi po pwedeng malakas dahil ang tubig ay pupunta sa ibabaw ng ating bibingkang saba. Kaya naman ay check lang po natin ito. Gagamitan po natin ito ng toothpick kung ito ay luto na. Once na may sumama pa, ibig sabihin lang yan ay hilaw pa. Takpan ulit natin ito at bago natin ito hanguin, dapat ay siguraduhin nating luto na. After 35 minutes, iyan na po siya. Napakadaling lutuin mga kawaray. Na luto na po siya ng 35 minutes or 30 minutes lang, luto na itong ating bibingkang saba. Napakadali lang po nito. Pagka mahango na natin ito, hintayin lang po natin ito at palamigin lang. Pagka malamig na ang ating bibingkang saba or habang pinalalamig natin ang ating bibingkang saba, ay gagawa naman na tayo ng ating pang-toppings. Yun yung ating latik sa ibabaw, yung minatamis na latik or kahit na anong gusto nyong ipang-toppings, nasa sa inyo yun kung ano ang gusto nyong ipang-toppings dito sa ating sinagmani or bibingkang saba. At habang ito ay malamig na, dito nga ay gagawin na nga natin ang ating pang-toppings. Sa ating pang-toppings ay kakailanganin natin ng ating gata.
Pagka mainit na ang ating kawali or ang ating paglulutuan nito, ilagay lang natin dito ang ating 1 cup of gata. Then, iinitin lang po natin ito. Hahaluin lang natin ng mabuti ito hanggang sa ito ay kumulo na. Once na kumulo na itong ating gata, tsaka naman po natin dito ilalagay ang ating 1 cup of sugar. Nasa sa inyo yun kung anong sugar ang gagamitin nyo. Wash or dark sugar or brown sugar. Pero ang akin, ginamit ko lang dito ay wash sugar. Continue lang po muna ang ating paghahalo nito hanggang sa ito nga ay kumulo na. Napapansin nyo, pagka kulo na yan, ganyan po yan. At once na kumulo na yan, ay ilalagay na po natin dito ang ating asukal. Pagka mailagay na natin ang ating asukal or brown sugar, dito nga ay naglagay lang ako ng 1 cup of brown sugar. Haluin lang natin ito at wag nating hintayin or wag nating pabayaan na ito ay hindi natin hahalu-haluin dahil nga po ito ay masusunog at mahina lang dapat ang ating apoy dito. Eto na, ganitong itsura kapag ka ito ay okay na ang ating latik. Huwag niyong patatagaling lutuin ang inyong latik dahil ang magiging tendency nun ay pagkailagay natin or ipatong na natin ito sa ating saba or sa ating bibingka ay titigas itong ating latik. Kailangan ay alalay lang ang pagluto, hindi ganun kalakas ang apoy at ganito lang ang pagluto niya, hindi na sobrang tigas dahil once na masobrahan niya ay parang magiging yung asukal niya magiging matigas at hindi na magiging okay ang ating toppings. Dapat yung ating toppings lang dito ay para po siyang yung bibingka talaga na ang gamit naman natin doon ay malagkit. Ito, ganito lang po ang tamang pagluluto ng ating latik. So, pagka maluto na yan, ayan, ilalagay na po natin ito. Pero kapag kayo ay nagluluto, dapat ay hindi po siya minamadali ang pagluto ng inyong latik. Pagka kumulo na, hanguin nyo na agad, hindi po kailangan, medyo matagal-tagal ng konti. Yun po ang technique kapag magluluto tayo ng latik. Hindi po siya po pwedeng sobrahan ng pagluto dahil titigas po ang ibabaw nito at magiging parang bato po siya. So, eto, ilalagay na po natin dito ang ating dinikdik na mani sa ibabaw nitong ating sinagmani or saba na bibingka. Ayan, dito niya lang po yan matitikman or malalaman sa aking YouTube channel at binigay ko po sa inyo yung ating napakasarap na kakanin at pwede nyo po itong ipa-order, pwede nyo rin po itong ipanghanda sa inyong birthday o kahit na anong okasyon dahil napakasarap nito at balikan nyo ako kung ano nga ba ang lasa ng saba. Diba, kakaiba ang kakanin na ito. Itong ating kakanin ay pwede natin po itong ipa-order. At kung gusto nyo pong hiramin ang aking mga picture, dalawin nyo lang po ang aking Facebook, Hasmin Cabigues. Hiramin nyo lang po ito at pwede nyo po itong ipang-post sa inyong mga FB, mga kawari. Huwag kayong mag-alala at pwede ko pong ipahiram sa inyo yon. At marami po akong mga post doon sa aking mga kakanin. Pwede nyo rin pong hiramin bukod dito sa ating bibingkang saba or sinag mani. Ang ibig sabihin lang noon ay saging na mani. Kaya napakasarap at masustansya po itong ating kakanin. Kung hindi mahilig ang inyong mga anak ng saging or saba, gawin nyo po itong kakanin. Napakasarap talaga niya mga kawaray. At itataya ko ang aking pangalan dito sa aking ginawang kakanin, sa aking ginawang bagong recipe. At sa akin nyo lang po ito matutunan mga kawaray. Salamat sa lahat ng mga nanonood at palaging nanonood sa aking YouTube channel. Kung bago ka lang sa aking channel mga kawaray, dito ay matututo kang magluto ng iba't ibang kakanin na pwede niyong pagkakitaan. Sa aking channel ay matututo kang magluto ng iba't ibang technique or iba't iba paano gumawa ng ating ubi palito na mas pinadali ng paano tayo gumawa ng mga kakanin na pwede nating padaliin ang ating pagluluto.
Mga kawaray, salamat sa palaging panunood nyo sa akin. At dahil nga marami po ang nagko-comment dito sa ating YouTube channel at nagpapa-shoutout sila sa atin, kaya naman isya-shoutout natin yan. At mga kawaray, thank you po sa lahat ng mga nagsusubscribe sa aking YouTube channel. Thank you po sa tiwala na ibinibigay nyo sa akin. At eto na mga kawaray, sa shoutout na po natin si Yael Master Vlog. Gi-add friend ako ka ma'am na Nuena, susubaybayan ko po lahat ng videos mo. Marilo Baruma, thank you po sa recipe, sana magawa ko din. At alam ko na magagawa nyo po yan. At shoutout sa inyong dalawa. Thank you sa panunood nyo sa aking YouTube channel. At i-shoutout din natin sina Natsumini Lizzie de la Roma. Ayan, good evening po. Gagawin din ako niyan. Gagawa din ako niyan. Opo ma'am, gumawa na po kayo. At si Velma Pablo. Wow! Thank you ma'am sa pa-wow niyong comment sa aking YouTube channel. At i-shoutout din natin si Marilyn Torres. Ayan, palagi ko tong nakikitang nagpapa-shoutout or na kukomment dito sa ating YouTube channel. Lalo po, bago ito sa palitaw, lutuin ko din po ito na marami natutunan sa recipe nyo. Madiscarding Lola channel. Hi ma'am! Hi Lola! Shoutout po sa inyo. Waray din po ako. Masarap mga recipe nyo. Salamat din sa info at kaalaman. God bless you po. Ayan, isa sa madiscarding Lola at waray din po ito si Nanay Lola channel. At shoutout din po natin si IC. Wow, ang sarap naman yan. Thank you po at talagang napakasarap nito. Emily Labrador, good morning po. Thank you po sa share na recipe. Yummy po talaga. God bless. Salamat po ma'am. At alam ko na kapag ito ay sundan nyo lang, ito ay magagawa nyo ng tama. At napakasarap ng aking mga kakanin. Dito ay sukat lang po yan. At i-shoutout din po natin si Ma'am Marilo Baroma. Ayan, thank you sa recipe. Sana magawa ko din. Si Lily Marmol. Ayan, shoutout sa iyo Ma'am Lily Marmol. Alam ko na palagi kang nagko-comment sa aking YouTube channel. At hayaan nyo po kapag ako ay 100,000 subscribers at palagi ko kayong nakikitang nagko-comment, hindi malayong mangyari na kayo po ang mapili ko sa susunod na pamimigay ko. Sana po ay maka 100,000 subscribers na tayo at oven ang ibibigay natin. At i-shoutout din po natin si Baptist Charts. Proud, wari-wari ako te. Sarap po niyan. Hi ma'am, shoutout sa inyo Baptist Charts. Ayan, kawaray ko po pala kayo. Salamat sa panunood nyo sa akin. At i-shoutout din po natin si Ma'am Emily Labrador. Good morning po. Thank you sa share sa recipe. Yummy po talaga. Si Zazel Cooking for You. Wow, Lods. Look, delicious. Try ko din po yan minsan. Thank you for sharing. Thank you po, Ma'am Marilyn Torres. Ay po, bago ito sa palitaw, lutuin ko. Thank you po sa inyong lahat. Hanggang sa susunod mga kawaray. God bless. And sana palagi po kayong nandyan at nagko-comment para sa susunod na maka 100,000 subscribers ako ay kayo po ang mapili ko. Thank you and God bless po sa ating lahat mga kawaray.